Hey guys, isa itong example solves video ng Scoob. So una sa lahat, itong method na ipapakita ko ay natutunan ko kay Ranza sa YouTube nitong huli. So medyo beginner pa ako dito, pero maire-recommend ko talaga yung tutorial niya. So kung familiar kayo doon or kahit hindi, i-check nyo Ranza, how to solve Scoob. So simulan na natin. Kahit cube shape dito, parang para sa akin para siyang pyraminx kasi walang algorithm na gagamitan mo siya ng 2 eh. Kasi kapag halimbawa nag 1 2 ka, ang equivalent nun parang isang prime na eh. So more of parang pyraminx talaga sa opinion ko lang. So okay, step 1 nung tutorial niya eh ganito. Una sa lahat, kailangan mong gumawa ng Petrus block kung saan meron kang dalawang adjacent na tawag doon centers, tapos may dalawang corners na rin. So dito na lang, ito yung magiging itsura nya. Yan, ganyan. May dalawang corners, may dalawang centers. So after nun, i-expand mo yon sa tinatawag na welder's mask, kung saan kukumpletuhin mo yung isang face sa pamamagitan ng pagdagdag ng dalawa pang corners. Okay? So hindi ito tutorial, example solves lang. Pero after mong gawin yung Petrus block, ipepwesto mo yung isa sa taas tapos isa sa kaliwa. Ganyan. Tapos kung dito pupunta yung corner, tip na lang din para mas madali sa inyong maghanap. Kung dito pupunta yung corner, tatlo lang ang lulugaran niyan. Isa dito, dito, o kaya dito. Okay? Kasi yan, isa, dalawa, tatlo. Hindi ito pupunta dito. So tip lang. So ganun din dito. Kung dito pupunta, tatlo lulugaran yan. Isa, dalawa, tatlo. So yun lang. So after ng Petrus block, yung pag-solve mo sa welder's mask na tinatawag, ang gagamitin mo lang na notations F tsaka R. So para hindi na rin masira to, tsaka para mas efficient kasi, para ma-preserve to. So yan. So majority ng notations na gagamitin F, R, ito pala yung L, ito yung B. So kung medyo dumidepende kayo sa algorithms, para hindi kayo malito doon sa notations, tingnan nyo lang yung corners. F, R, L, B. So pag sinabing F, yan. Pag sinabing R, pag sinabing L, pag sinabing B. Okay? So tuloy na natin. So after nun, Petrus block, welder's mask, yung remaining centers na. Okay? So dito, apat na cases ata to eh. Pero dito, magpapalit yung harap tsaka yung baba, tapos yung kanan tsaka yung likod. So meron lang algo dyan, pero madali lang, ano lang, inuulit-ulit lang. Oops. Yun, di ba? So yun nga, hindi ito tutorial. So anyway, yun na yung last. So may dalawang cases na matitira para isolve yung remaining corners. Tapos pi ata tawag dito, pero yun nga. Oops. So yun na. Isa pa. Okay, so wait.
medyo mahirap to pero kaya yan. So Petrus block, yan, kailangan humarap yung green doon, itabi ito, pasok, balik. So pwede tayong may Petrus block na tayo, pwede nating isolve yung welder's mask dito o kaya dito. So since majority ng tubers white, sa white natin siya gawin. So teka, hindi, tama, okay lang yan, isa, tapos dalawa, yan. So ito yung tinatawag na U, kung saan tatlong centers lang tapos naka counterclockwise na ganyan. So tapos ito yung isang case. So F prime R, F R prime, F prime R, F R prime. So isa pa. So kung gusto nyong matutunan yung Scoob, pwede kayong dumiretso dun sa video ni Ranza. I think hindi naman na kailangan gumawa ng tutorial since maganda naman yung pagkaka-explain. Pero pwede rin gumawa ng tutorial. So last na to. Green. So ito na lang, dito tayo. Okay, so Petrus block, yan, yan, isa, center dito. Yan, meron ng Petrus block. Tapos ito muna, hindi, ganyan. Yan, so yan, R, F R prime, F prime R, F R prime. Tapos ito ulit. Whoops, mabagal ako dito. So yan, isang solve na lang, tapos iisa-isahin ko ulit yung steps. Tapos yun na para sa video na to. Okay, so una sa lahat, Petrus block, kung saan wait lang merong adjacent na centers na may dalawang corners, and then susunod yung welder's mask, kung saan idadagdag mo yung dalawa pang natitirang corners nung isang face, and then ang next na step ay yung yung remaining centers, and then yung remaining corners. So yun, sana nagustuhan nyo tong video na to. So good luck sa mga bagong mahuhumaling sa Scoob, and happy cubing. Bye bye.